Praise God! Dito muna tayo sa bayan. Mag-evangelism muna tayo. Dami pa rin tao lakaran ng lakaran. Lord, samahan mo po ako at mangangaral tayo. January 3, kailangang mangaral na ulit. Dahil ang panahon ay pasama ng pasama. Kaya kailangan kong mangaral. Glory to God, samahan po ako, Holy Spirit. Amen. Tama, mamimigay na naman tayo. Ay po. Gandang basahin. Praise God, magandang hapon. Kumusta na ang mga New Year na mga tao? Hello. Kumusta po ang mga New Year? Kumusta po ang ating mga prayer sa New Year? Kumusta ang ating mga New Year's resolution? Kumusta po? Kumusta po? Ang dami pa rin tao, no? Ulian ang ulian. O kahit umuulan, namimili. Busy ang tao. Kailan kayo magiging presidente? Hindi busy. So, magandang hapon. Kailangan lamang po na maibahagi ang mabuting balita dahil 2026 na. At maraming mga propesiya sa 2026 na mangyayari dahil nakasulat sa Biblia. Kaya kailangan na po uli na ibahagi ang salita ng Diyos. Talaga ang tao walang sawa, lakaran ng lakaran. Kaya nakakatuwang mag-evangelism, daming tao, Hindi naubos ang tao, lakad din lakad doon habang holiday pa holiday. Bili din bili doon. Kumusta po? Kumusta po ang ating 2026? Kumusta po ang ating mga hapagkainan? Punong-puno ng bilog-bilog. Lahat ng bilog, lahat ng padikit ay binili. Dahil sa pag-asa, sa tradisyon, nadidikit ang pagpapala. Pero tandaan po natin, kahit ang dami-dami niyong pagkain sa harapan, puro bilog, kung kayo po ay tamad, wala rin pong pagpapala. Yan po ang katotohanan. Tayo po mga tao ay nag-apos ng tradisyon, kaya po maraming tao ang nasa tradisyon, hindi na makaalis. Kaya po napakahalaga na bahaginan kayo ng mabuting balita para po sa taong 2026, maranasan nyo naman yung tunay na biyaya at hindi puro tradisyon na lamang ang ginagawa. Kailan po ba kayo makakalaya sa tradisyon na ginagawa paulit-ulit? Samantalang sabi sa Biblia, kung kayo po yung magbabasa ng Biblia, sabi sa Galacia, sinabi ni Pablo, ano ba naman kayo mga tao? Tinuruan ko na kayo na salita ng Diyos, may tinatangi pa kayong araw, may taon, may buwan, yung po pala ay patungkol sa tradisyon. Kaya kayong mga tao, tayong mga tao, kung hindi po tayo magbabasa ng Biblia, yan po palang mga tradisyon na dilala sa atin ng mga Spanish, yung lahat na pumunta dito sa Pilipinas na puro tradisyon ang dala, hindi po pala galing sa Diyos yung mga tradisyon, yan po pala ay gawa ng tao. So tayo po ay nakigaya. Kung i-research nyo po ang history, ang Pilipinas ay walang kung ano-anong mayroon dito sa Pilipinas. Dati lang po sumasamba sa Anita. So dumating ang mga mananakop sa atin, pumunta dito ang Japan, Kastila, Amerika, kung ano-anong lahi, na andun po tayo ay dinalhan ng mga tradisyon. Kaya po ang hirap puknitin sa tradisyon ng mga tao. Kaya po yan ang nalulungkot ang Panginoon. Dahil hindi nagbabasa ng Biblia, hindi po maunawaan yung salita ng Diyos na tayo pala ay hindi na dapat namumuhay sa tradisyon, kundi sa salita ng Diyos. Kaya tingnan niyo po, even in the Bible, wala pong nakasulat na January 1, December 31, 1, wala pong nakalagay doon na New Year. Kasi po, iniba pala. Alam niyo po ba na iniba yung mga naunang panahon na tao,
iniba yung calendar at yung calendar na ating tinitingnan ngayon ay hindi original na calendar. Kaya kung babasahin natin at research natin, ang Biblia wala po na dyan December 31, January 1 ang New Year. Kumbaga gaya-gaya po tayong mga tao. Kaya lang kakagaya natin ay di napapahamak ang mga tao. Even yung Christmas, wala din po sa Biblia na December 25. Kaya lamang, dahil sa Jesucristo ay sinilang, inaalala natin na ang Panginoon ay ipinanganak, kaya po nagsi-celebrate. O kagaya po ngayon, umuulan. January 3 pa lang, may ILPE na yata. Meron na naman kaya bagyo. Kasi sa Pilipinas, sa loob ng isang taon, may bagyo na from A to Z. Kasi hindi natin namalayan, gawa na pala ng tao yan yung mga pandemic na gawa ng mga kampo ng Diablo. Kaya lang tayong tao, wala tayong alam kasi hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Hindi natin alam yung mga current event, akala natin ganyan lang. Alam niyo po ba na may mga ginawang HAARP at yung HAARP pwedeng makagawa ng bagyo, maka-accumulate sa galing po ng technology. So kaya po sa panahon natin yung mga tao, magsipag-ingat po kayo, ang hirap magkasakit. Kasi alam niyo po ba, sa Amerika at sa UK, pinapadami po nila yung may trangkaso, NH3 and N2 na virus na pwedeng buong mundo na naman yan at gagawin na naman nila na ang mga tao ay walang ginawa kundi kontrolin ang kontrolin. Mayroon pong mga padating na mga virus, kaya kung tayo po ay hindi alerto, matutulad na naman doon sa 2019-2020 ang nangyari. Ano po? Padadamihin na naman, kaya po magsipag-ingat. Kasi ang sabi doon, yung sipon na yan, na ubo na yan, na sabi NH3, ay makakahawa. Yung trangkaso, sadya namang normal na trangkaso, sasabihin nila nakakahawa. At ano na naman ang gagawin? Papaturo ka na naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanggang sa tao madidbol. Sa kadami ng turok na lagas sa katawan. Kaya po, kayo po ay maging maingat sa mga katawan nyo. Huwag pong magpaulan. Kasi po, mayroon na naman po silang contract tracing kung nasan yung inuupo pupuntahan para ikulong ng 2 linggo hanggang hindi mawala yung ubo at sipon kasi takot na takot sila. Sipon at ubo normal lang yan. Kaya nagkakasipon tayo kasi para lumabas yung mga virus, yung mga plema. Kasi alam ng Panginoon yung mga kung ano-anong bagay. Kasi ang Diyos ang lumikha sa atin. Kaya po, ang bahagi ko po ay mga salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos ay para sa lahat. Ang salita ng Diyos ay magliligtas sa atin. Ano po? Nawa po sa taong 2026, makita natin yung biyaya ng Diyos, yung mabuting balita. Kasi po, nag-uumpisa pa lang tayo, ayan na ang low pressure area. Subalit, tandaan po natin, may magandang balita ang Panginoon sa bawat isa. Magandang balita. At ang pinakamagandang balita na kailangan ng tao, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Si Jesucristo po na ipinanganak ni Mariam Berhen. At naghirap sa cross. Naghirap. Namatay sa cross. Subalit 3 araw na buhay na maguli. Siya po ay umakyat sa langit. At nasa kanan ng Diyos amang makapangyarihan ng Panginoong Yesus. At siya po ay babalik. Babalik po siya. Babalikan niya po yung mga tao na mananampalataya. Kaya po kami hindi nagsasawa na bahaginan kayo para matanggap nyo rin po yung regalo. Ano po? Ito na po yung panahon na manumbalik tayo. Kasi po kung hindi po kayo manumbalik sa Diyos, hindi po tayo maniniwala na si Jesus ay Diyos. May matindi pong mga padating, mga great revelation na mangyayari sa mundo. Kasi nakasulat yan sa Mateo 24. Basahin nyo po yung may mga Bible sa bahay. Mateo 24, nakasulat po doon ang mangyayari. Nararanasan na po natin yung sign ng pagbabalik ng Lord, yung
Sunog dini, sunog doon. Baha dini, baha doon. Gutom, calamity, ano pa, tsunami, digmaan dini, rumors of digmaan. Andyan na po ang mga sign. At ang pinakamatinding sign, we are living in the last days, ay technology, yung mga AI. Kasi darating ang panahon, yung mga AI technology, sasambahin ng mga tao sa galing ng technology ngayon. AI sa ibang bansa, sa China, robot na. Robot na ang kanilang nagiging police, traffic police. We are going to the technology. Technology na po. Kaya po be aware, darating ang panahon, baka walang trabaho ang tao, puro robot. Mag-research po kayo, ang China, marami silang robot, at yun po ang kanilang ginagamit. Kasi nga po, wala nang bayad. Wala na pong bayad. Kung tao, kukuha po ng mga manggagawang may bayad, may 13-month pay. Mag-research kayo kung ano nag-ano ka-high-tech sa China. Hello! Kaya naman po yung balita ay hindi nga po lumalabas. So China, Amerika, sila po yung mga teknolohiya ay nagpapagalingan sa AI, si Elon Musk, kung ano-ano ang ginagawa nila, si Bill Gates, nasa kanila po yung technology na magagaling. So, nagpapagalingan sila. Kaya po, sa panahon natin ngayon, darating nga po ang panahon, yung mga AI na yan, ay isang araw, yan ang kilalanin ng tao. Worshipin, why? Hindi na nila i-worship si Jesus Christ kasi yung technology, ang galing-galing nga naman. O di po ba, nandito tayo sa Pilipinas, mamaya ang kausap mo nasa Amerika na. So ganun kagaling ang teknolohiya. Pero yung technology na yan, pinahintulutan ng Diyos para gamitin naman sa pagbabahagi ng mabuting balita para marami pa ang maligtas. Kaya po kailangan na natin na makarinig. It's time to come back to Jesus Christ habang payapa pa po tayo kasi darating ang panahon, magkakaroon ng tagutom, kahirapan dahil sa ekonomiya na maraming nangurakot, bawat sulok po ng bansa magtatagutom. Kaya po yung mga hindi nagbabasa ng Biblia, magugulat na lamang po isang araw kasi po ang mga tao sa mundo ay nagugutom na dahil sa corruption. So, we encourage you na magbasa ng Biblia. Hindi po relihiyon, hindi po kung ano-ano. Ang sinasabi po namin ay salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos. Dito tayo sa may palengke, maraming tao dito. Yung nakikinig na salita ng Diyos, mapalad, nakakapaghanda. At yung ayaw makinig, pagdating magugulat po kayo. Palapit po tayo ng palapit sa cashless society. O narinig niyo po ba yung si Bam Aquino? Meron siyang ipinopos na batas na kadena. At ang sabi doon, nasa third reading na, at mawawala na yung papel na pera. Hello! Kasi tayo digital na. Kaya gamitin po natin yung pera habang pwede pa. Kasama po yan sa plano nila ha, 2030 agenda. Nakalagay na po yan sa mga computer. Kaya lang, dahil ang tao hindi nag-aware, so kaya po dumating sa point na palapit ng palapit, 2026, 27, 28, 29, 30, at sa 2030, yung plano ng Agenda 2030, yung mga tao ay nasa ilalim na nila, kontrolado na sa pamamagitan ng AI, sa pamamagitan ng mga computer, sa pamamagitan ng iris scan, sa pamamagitan ng facial recognition, sa pamamagitan ng digital ID, na-hack po pala ang mga tao. Believe na believe tayo sa technology, okay lang yan. Pero yung palang technology na yan ang gagamitin para ang mga tao ay madaya. Kaya po, mag-research po kayo. Kahit papaano, makasalba po tayo. Ano? Kaya po kami hindi nagsasawa na pasabihan kayo. Kasi sa panahon natin ngayon, yung mga balitang bulaan, sasabihin ay totoo. At yung katotohanan ay sasabihin ay bulaan. Pero, once na ikaw ay nagbabasa ng Biblia, hindi ka po pababayaan ng Diyos. Tuturo sa iyo ng Diyos ang katotohanan because the Spirit of the Lord is the truth. So, ang Holy Spirit po
ay nagtuturo sa atin upang hindi tayo madaya ng kaaway. Ano po? Kaya po tandaan natin, ang pag-ibig ng Diyos po ay para sa lahat. Kaya lang kung hindi po kayo magre-respond sa panawagan na manumbalik na, wala po kaming magagawa. Ang mahalaga po, ibinabahagi namin ang mabuting balita. Tayo po ay papasok sa digital. So darating ang panahon, magkakaroon ng one world government, one world currency, and one world religion. Kaya po habang may pagkakataon po tayo ngayon, 2026, ito na po yung panahon na manumbalik po tayo. Binibigyan po tayo ng Diyos ng pagkakataon na manumbalik, magsisi, para maligtas pa po tayo. Ano po? Wala po relihiyon na magliligtas. Lahat na relihiyon pasukin mo. Maliban ikaw at ako, mayroong personal na pananampalataya kay Kristo. Pananampalataya kay Kristo according to Ephesians 2:8-9. May regalo si Jesus. Ang regalo ng Panginoon ay buhay na walang hanggan. Paano mo matatanggap ito? Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Lalakasan ko po ha, naulan na naman pananampalataya kay Kristo. Hindi dahil sa ating mabuting gawa, upang hindi tayo magyabang kahit pala gumawa ka ng mabuti. Kaya po, tandaan po natin na si Kristo po ang Savior. At maliban na ikaw ay manampalataya, maging born again Christian, hindi mo po mararanasan ang regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan. 2026, now is the day of your salvation. Huwag mo pong magpatigasin ang iyong puso kasi tayo ay palapit ng palapit sa tribulation, kahirapan na dadating ng mga tao. Wake up po! Wake up! Maliwanag po sa Mateo 24, sa huling panahon, sabi ni Jesus, maglalabasan ng mga bulaang propeta, mga ngaral, mga bulaang guro, na kung ano-ano ang sasabihin. O si Jesus nagsabi nun, maraming bulaan ngayon, mag-ingat po kayo. At ang sabi pa ni Jesus, sa kanyang salita sa Mateo 24, pag may dumating na pumunta sa inyo, nasasabihin na nandun si Jesus, huwag kayong basta-basta sasama, huwag kayong mahilig magsama. Magbasa po kayo ng Biblia. Kasi sa huling panahon, sabi doon, ang daming madadaya, kahit mga elect, madadaya. Hello! Kaya kung wala po kayong Bible sa inyong bahay, bumili po kayo habang pwede pa. Ang pag-ibig po ng Diyos para sa lahat, ni isa. Ayaw po ng Panginoon na mapahama. Kaya lang po, kayo po ang magdidesisyon. Ang trabaho namin, bahaginan kayo na may kaligtasan, may langit, may impyerno. At kung kayo maniwala, manampalataya, magsisi, matatanggap nyo yung regalo na buhay na walang hanggan. Pero kung hindi po kayo manampalataya at magsisi, wala po kaming magagawa. Pero hindi po kami magsawa na magbahagi. Kasi utos ng Diyos na humayo kayo sa mga kalye, sa palengke, sa tren, sa aeroplano, sa jeep, sa bahay-bahay, sa Islam area, sa squatter area, sa mayayaman. Ibahagi nyo si Kristo. Kaya po bago kayo sumama kung kani-kanino, mag-isip po kayo. Marami ngayon nasasabihin, sumama ka sa amin, naando si Jesus. Mga sinungaling po, mga bulaan po yon. Naalala ko, nasaan na si Kibuloy. Si Kibuloy po kasi bulaan yun. Sabi nila, bulaan. Kasi inaangkin na siya ay anak ng Diyos. Nasaan po kaya siya ngayon? So kung maniniwala po tayo sa mga bulaan, magbasa na lamang po kayo ng Biblia. Naandun ang katotohanan. At kakabasa nyo, the Spirit of the Lord will come upon you to teach you truth. Tandaan nyo, si Satanas, sinungaling Si Satanas, wala yung ginawa kundi mang-confuse. Kung confusin ka, lilituhan ka, may Diyos ana dito, may Diyos ana doon, nandito ang Diyos, sinungaling si Satanas. Naglipa na ang mga bulaang mga ngaral at guro. Sabi doon, sila ay katulad ng isang tupa, pero sila pala ay kunyari lang tupa, sila pala ay Pirelios.
Nakakatakot, delikado. Kaya po, the Bible said, magbasa po tayo mga tao. Ano po? Mahal ng Diyos ang mga tao. Pero kung kayo pipili na sasamahan yung sigurado na dadaling kayo sa langit, sigurado na sila'y tunay na born again Christian upang hindi ka rin mapasama sa impyerno. The Bible said, all human must be born again. Kaya yung mga nag-aakit sa inyo na hindi born again, huwag kayong basta-basta sasama. Ipapahamak kayo niyan. Maniwala kayo, the Bible said. Marami na akong nasamahan. Kung ano-ano religion ang pinuntahan ko, salamat sa Diyos na kinuha niya yung kamay ko sa mga tao na mandaraya. Naglipa na lang po sila dyan sa paligid. Isa rin po akong biktima na kung saan-saan ako sumama. Pero salamat sa Diyos, kinahawaan ako at dinala ako doon sa tamang daan, sa tama na dadaanan ko at sasamahan. Tandaan niyo po ha, the Bible said, mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya lamang, kailangan mo nakilalanin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas para hindi ka mapahamak. Yun po ang susi. Nakasulat na po sa Biblia ang katotohanan. Kaya po kung magbabasa tayo ng Biblia, maunawaan natin, masasalba po kayo. Nagmamadali po ang araw kasi po palapit po tayo sa digital. Yung digital po, uti-uti po na mawawala na yung pera natin payat, lalo na kapag na isabatas na po yung kadena. Kasi po, yung kadena na batas na inaasulong ni Bam Aquino, kasi nga po nag-corrupt, di ba? Nag-corrupt. So, para hindi mag-corrupt, tanggalin yung mga pera na papel. Kaya po, yun yung sinasatawag na cashless society. So, enjoy natin yung pera natin. Ang nakakalungkot lang yung mayayaman, ang daming pera sa bangko. Ay pag cashless society, nawala na po yan. Ay kung naitulong nyo na yan sa mahihirap, ay di napakinabangan pa. Pag sinabing cashless society, hindi nyo na po mahawakan yung pera. Wala na. Ang gagamitin po ay puro GCash, kung ano-anong QH, PH, masakay ka, ma-airplano ka. Tingnan nyo po sa airport. Ano na ang ginagamit doon? Mga biometric, mga face recognition para makalampas. Technology, yan po pala. Ang dala sa atin ay kapahamakan. Ano po? So, tandaan po natin sa hapong ito, yung matalinong tao bumibili ng Biblia, basahin sa Mark, sa John, sa Luke, sa Mateo, sa Pahayag, sa Daniel. Naandyan po lahat. Mababasa nyo yung katotohanan. Kung kayo po'y magbabasa ng Biblia, hindi po kayo madadaya. Nasasabi, may Diyos inadini, may Diyos ama doon. Kompleto dapat. Mayroong Panginoong Diyos Ama. Si Jesus na ipinanganak sa sabsaman as a symbol of humbleness. And we have the time of the Holy Spirit. Hindi po pwedeng isa lang. Kasi may Diyos Ama tayo. Diyos Ama, Diyos Anak, Jesus Christ, and the Spirit of the Lord. So we are living in the guidance of Holy Spirit. Tandaan nyo po ha, kailangan nyo na magkaroon ng tatak ng Espiritu ng Diyos. Kailangan nyo na yung pangalan nyo maisulat sa aklat ng buhay dahil sa pagbabalik ng Diyos. At hindi natagpuan ang inyong pangalan sa aklat ng buhay. Kahit umiyak kayo, hindi po kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. May gagawin po tayo. May susi po. Maliwanag po doon. Kapag hindi natagpuan ang pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay, hindi po siya kasama sa pagliligtas. Kaya po kami walang sawa na magbahagi ng kaligtasan. Mahal ka ni Jesus, may langit, may impyerno, mamuhay ng maayos, matuwid, kabanalan, because God is love, God is holy. Yung po ang aming pinapangaral. May salvation. May repentance. Bakit po na ipinanganak si Jesus? Para mamatay sa krus. Bakit? Kasi sa ating kasalanan, ang iniisip ng Diyos, ikaw at ako, para maligtas sa kasalanan, sa impyerno.
So, naisip niyo po ba mga sarili niyo kapag namatay kayo, langit o impyerno? Hello? 2023, January 2023. Now is the day of salvation. Do not harden your heart, mga tao, before it's too late. Huwag na po nating pagmatigasin. Nag-aanyaya ang Panginoon para masalba ka. Nag-aanyaya ang Panginoon para iligtas ka, not religion. Wala kaming sinasabing religion sa inyo. Religion will not save you. Money will not save you. All the things that we have in this world will not save you, but to bring you to hell. Kotse! Lalakasan ko ha. Bahay, pera, hindi kanyang dadalhin sa langit kundi sa impyerno. The Bible said, only in the name of Jesus Christ will bring you to heaven. Hello? Maliban po na manampalataya ka kay Kristo ng buong puso, humingi ka ng tawad. Dahil makasalanan tayo, hindi mo po mararanasan ang pagliligtas ng Diyos. Yun po yung katotohanan. At kung walang mga ngaral, ipapadala ang Diyos na sasabihin na tayo makasalanan, paano kayo makakarinig? Paano natin malalaman na ikaw at ako pala makasalanan? According to Roma 3:23, may nagsabi po ba sa inyo na kayo makasalanan? Wala. Kaya nga po kami nangangaral na magsisi po tayo kasi lahat tayo makasalanan para maligtas pa. Repentance! Magsisi po tayo. Kasi alam ng Diyos, alam niyo po ba, yung puso natin at isip, alam ng Diyos, alam niya yung mga tinatago natin, nababasa ng Diyos ang puso ng tao at isip. Kilalang kilala po tayo ng Diyos. Wala tayong maiilihim. Lahat ng kabahuan natin, alam ng Diyos yun. Kasalanan natin. Pero kung ikaw at ako magsisisi, the love of God, the mercy, the compassion of God, mararanasan mo. Kahit gaano kadami ang kasalanan ng tao, kung ikaw at ako magpapakumbaba sa harapan ng Diyos, the blood of Jesus will forgive us and clean us from our unrighteousness. Ganun po kakapangyarihan ang dugo ng Diyos. Kaya po tandaan natin, sa gabing ito, napakahalaga mo, mahal na mahal ka ng Diyos, binibigyan ka ng pagkakataon na magsisi, manumbalik, kasi hindi niyo po gugustuhin kapag dumating na yung kahirapan na sinasabi. Kapag lumabas na po si Antikristo, yung pong si Antikristo, buong mundo po, siya po yung maghahari. At kapag hindi nagpasakop ang every nation, bawat bansa na presidente, papapatay niya. Kasi si Antikristo, sasanib sa kanya si Satanas. Kasi may 7 years po 7 years na kahirapan. Sa 3.5 years, naandyan na po, nararanasan. Meron pang mas matindi na great tribulation. Yung bituin, babagsak sa lupa. Yung mga dagat, magiging pula. At lahat ng mga lamang dagat mamamatay. At ang mga tao po ay magkakagulo. Kaya po kami ay nanunukbalit sa inyo, manumbalik na kayo. Hindi po biro ang padating. Naandyan pa sa great tribulation, yung the big one. At sabi doon sa Biblia, sa bahan of every country, babagsak yung mga city. Babagsak po yung mga city. Ano po yung sinasabing city? Yung bawat syudad, every nation, babagsak po. Dahil sa lakas ng, the big one na sinasabi. Kaya po, dahil mahal po tayo ng Diyos, maganda po tayo. Ngayon po, nakakatawa tayo. Pero pag dumating na yung great wrath of God, wala na po makakatawa. Iyak na po ang mararanasan. Kaya po, encourage you. Habang ang mundo ay malaya pa tayo. Kasi pag naging katulad na tayo ng UK at ng China, kontrolado na po yung digital ID. Tingnan niyo po, doon sa UK, mawawala na ang kanilang paper na money dahil sila po ay nag-mandatory na ng digital. Hello, wake up, wake up. Huwag i-ignore ang warning.
currency, warning current event in the Bible. It is better to prepare than sorry sa pagdating ng panahon na yon. Pero yung matalino, naghahanda yon. Naghahanda spiritually, physically, emotionally sa mga padating na mas matindi pa, na hindi pa dinadanas ng tao. Kaya po sa gabing ito, tandaan niyo po, kung gusto niyo po na mapasama sa pagbabalik ng Diyos, sabi niya sa John 14:1, pupunta ako sa langit, ipaghanda ko kayo na matitirhan, at kapag nakapaghanda ako, babalikan ko kayo. So, totoong may langit at impyerno. Babalik ang Panginoon. At ang pagbabalik po niya, katulad po ng pag-akyat niya, yung second coming. So, bakit may rapture pang magaganap para tanggalin yung mga mananampalataya? Kaya po maghanda. So, tatlong bagay, iwanan ko po sa inyo. Yung matalino, nagre-research, yung matalino, nagre-response sa panawagan ng Diyos dahil ang Diyos ang tagapagligtas. So, tatlong bagay, ABC, kung gusto mo na maranasan ang buhay na walang hanggan at hindi ka itapon sa kumukulong asopre, second death, ito ang gagawin po natin. A, accept Jesus Christ, kahit sino ka pa man dyan sa dulo. Accept Jesus Christ. Tanggapin mo si Kristo bilang Diyos mo, tagapagligtas. Accept. Bakit kailangan mahalaga acceptance? Marami pong tao ngayon hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Sasabihin tao lamang. Kaya alam ng Diyos ang mga puso natin. Marami ngayon nasasabihin si Jesus Christ is not Lord. No! John 1:1. The Word was with God, and the Word was God, and the Word become flesh. Basahin niyo 1 John 1:1. Nandun po na si Jesus ay Diyos. So once na hindi mo in-accept na si Jesus ay Diyos, hindi mo mararanasan ang buhay na walang hanggan. Binibigyan na po kayo dahil sa habag ng Diyos sa inyo. Ang gagawin na lamang natin, manampalataya. Hindi mo na kailangang magpasan. Tingnan niyo po, ang dami na namang tao na pumipila doon sa Quiapo dahil sa January 9. Hello! Marami na namang mamamatay kasi hindi yun ang Diyos. Iginagala nyo si Black Nazarene, hindi naman yun ang Diyos. Kaya kung patuloy natin gagawin na mas minamahal pa natin yung mga kahoy-kahoy na yan, si Black Nazarene is a wood, hindi yung Diyos. Ano na naman parusa ang mararanasan natin dahil sa ginagawa ng tao na pagsamba sa mga kahoy-kahoy. Hello! Jesus Christ is the Savior. Kung ano ang ginagawa nyo, sinasamba nyo yung kahoy, sabi na si Jesus ay Diyos, Espiritu at katotohanan. Accept. Worship the Lord in the Spirit and truth. Hindi yung mga kahoy, mga bato ang pinagsasasamba nyo. Pera lang yan, pera. Business. Di ba kayo nakakahalata? Ang mahal-mahal. Business. B. Para matanggap mo ang buhay na walang hanggan, letter B, believe. Believe that Jesus Christ is the Son of God. Panampalataya po tayo na si Kristo ay anak ng Diyos na isinuko sa lupa upang tayo iligtas. Tinubos ka po. Kaya namatay si Jesus sa cross dahil ikaw, tubusin ka. Si Jesus, pinayad niya yung sarili niya dahil sa iyo, hindi religion. Nilalakasan ko ng boses ko, maingay ang jeep. At saka baka yung mga tenga nyo, daming tutuli. Si Jesus Christ ay Diyos. Kaya kung ikaw ay mananampalataya sa Kanya, bibigyan ka ng buhay na walang hanggan according to Ephesians 2:8-9. Sino bang papaniwalaan nyo yung nakasulat sa Biblia? Yung mga tao na puro doctrinated ng doctrinated, puro tradisyon na sinasabi. Sabi, magbasa kayo ng Bible. At yung Bible, nandun ang katotohanan. Nang hindi kayo namumuhay sa puro kasinungalingan ni Satanas. Grabe si Satanas, mga tao. Alam niyo ba ang trabaho ni Satanas sa John 10:10? Pumunta si Satanas sa lupa, pumatay, magnakaw, magwasak. Kaya watch out for your family. Kapag yung pamilya mo ay nag-away-away na, may kanan kaliwa, nakabit, aba, hindi na galing sa Lord yun, sa Satanas na yun, winawasak ang pamilya niyo, ano?
At kapag tayo naka-alarma, sa panahon natin ngayon, pag nagsasama kayo, nang hindi kayo kasal, hindi rin yung sa Lord, sa Diablo yun. Yung mga nagkakabit-kabit pa dyan, huwag kayong mga bet, maghanap kayo ng binata na pakapakasalan ninyo. Para pakasalan kayo. Tagawasa kayo ng pamilyang masaya. Pag wala ng pera, iwanan nyo na. Kayo magsipagtrabaho, huwag mga bet ng mga bet. Alam mo ng maling pag-ibig, paano ka pakakasalan yan? Ang dami ngayon nangangabit dahil sa pera. Crisis na nga ang mundo natin, mangangabit pa kayo. Magsisi po. Kailangan ko sabihin ang salita ng Diyos para magbagong buhay tayo. Kasi kung hindi sasabihin sa inyo, yung mga kasalanan na ginagawa natin, wala, natutulog kayo kahit sobrang kasalanan. Letter C, 3. Kung gusto nyo na maligtas ang kaluluwa nyo, C, confess, i-confess ng ating bibig. Hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili, kailangan mo si Jesus. People need the Lord, people need the Lord, hello. You need Jesus Christ, because Jesus Christ is the only hope we have. May biyaya pa po. Kasi darating ang panahon, yung biyaya na yon wala na. Kasi binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na magsisi, pero hanggang sa huli matitigas ang mga puso ng tao. At patuloy na sumamba sa mga bulaan, sa Diyos-Diyosan, nasa pahayag po yon. At ang isa pa, confess Jesus Christ is Savior and Lord, para matanggap niyo po yung buhay na walang hanggan. Mahal po kayo ng Diyos. Hindi po namin kayo kilala, pero bakit kailangan namin mangaral ng mabuting balita para kahit isa sa inyo maligtas pa? Huwag niyong ipagbahala ang panawagan ng Panginoon, dahil pagsisisihan niyo pagdating ng panahon na may nangaral, hindi niyo tinalima ang warning ng Panginoon. Hindi kayo tumalima sa panawagan na magsisi manampalataya, dahil may parating na kakilakilabot na mapangyayari pa sa panahong ito. Dahil sa galing ng teknolohiya, darating ang panahon, may makikita kayo dyan sa kalawakan na image ni Jesus Christ. At kung hindi kayo rooted in the Word of God, sasambahin nyo. Pero yung pala ay technology, hologram, CERN, Blue Beam. Kasi kasama po yan sa plano na Agenda 2030. So, sa gabing ito, tandaan nyo, mahal na mahal kayo ng Diyos. Pero, may gagawin po tayo. Dahil kung hindi tayo mag-aksyon sa panawagan ng Diyos, yung kahahantungan nyo, kayo na po ang pumili. Come to the living water, come. Come to the living water. Si Jesus Christ, yung tubig na kapag tinanggap mo siya, hindi ka na mauuhaw. Jesus Christ is the bread of life. Kapag kinain mo po yung handog na tinapay ni Jesus, hindi ka na magugutom. So, sa gabing ito po nananawagan ang salita ng Diyos, habang may time pa, come back to Jesus Christ. Mananalangin po ako. At kung kayo po ay manalangin ng tao sa puso, masasalba po kayo. Kahit isa na may manampalataya kay Kristo, tuwan-tuwa po ang mga angels sa langit. Kaya po magandang gabi, mananalangin po ako. At yung mga tao dyan na gustong maligtas, manalangin po tayo para masalba pa po kayo. Wala pong saysay ang pera. Wala po lahat ng bagay na yan. Only Jesus Christ will save you. Manalangin po ako. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa gabing ito. Ako po'y lumalapit. Nagpapakumbaba po ako. Inaamin ko po na ako'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Sa mga oras na ito, patawarin mo po ako. Linisin mo po ng iyong banal na dugo ang aking puso. Linisin mo po ang aking kasalanan. Sa gabing ito,
Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa pagbabalik mo, makasama ako sa pangako mo na buhay sa langit. Hindi ko po kayang maligtas. Samahan mo po ako, gabayan, habang hinihintay po namin ang iyong pagbabalik, ang iyong pagdagit. Ilayo mo po kami sa padating na kahirapan. Sa mga tatak ng halimaw na mark of the beast, ilayo mo po kami. Sa mga digital ID na kami po pala ay mahuhok. Tulungan mo po kami, Panginoon, na makasurvive sa kahirapan na padating. Iligtas mo po kami dahil ikaw ay matapat na Diyos. Nagpapakumbaba po kami sa iyong harapan. Maraming salamat po, Panginoon. Inaangkin ko po ang kapatawaran at ang aking pangalan ay isulat mo po sa aklat ng buhay. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po. Kung mayroon pong nanalangin sa inyo, salamat po ng marami. Pagpalain po kayo ng Diyos Ama sa pangalan ni Jesus. Mahalaga sa lahat ng mahalaga na maibahagi ang mabuting balita. At ang mabuting balita ay tungkol kay Jesus Christ. He is the Savior. He is the Lord. He is the light. Nawa po sa gabing ito yung mga taong nakarinig ay makasumpong ng kaligtasan. Ikaw po nagliligtas. Kami lamang po ay taga salita mo para ang mga tao ay makarinig. Kung wala ka pong isusugo, paano sila makakarinig? Kaya po, salamat po. Sa gabing ito, ingatan mo po ang mga tao may low pressure area na naman. Tulungan mo po ang bansang Pilipinas at ang mga Pilipino na habang malaya pa, matanggap po namin yung regalo mo. Magandang gabi po, Panginoon. At nakatingin ka po sa amin ngayon dahil sinabi mo kung saan may nangangaral ng salita ng Diyos, nandun ang mga angel mo. At sasamahan kami para masakatuparan ang Mateo 24:14 na ibahagi ang iyong mga salita para po makabalik ka sa pagbabalik mo. Maraming salamat po, Ama. Siriwan mo ng banal na dugo ang mga taong nakarinig at katulad ng matabang lupa, ikaw po ang nagpapausbong nito. Maraming salamat po. Pagpalain mo na po ang bawat tao at nawa po magsibili sila ng Biblia at basahin para mabasa ang katotohanan. Ikaw po yung katotohanan. Tulungan mo po ang mga taong ito na hindi madaya ng mga bulaang mangangaral dahil nagdipa na po ngayon ang bulaang mangangaral. Ama, maraming salamat po. Let the power of the Holy Spirit ay maranasan ng mga tao sa taong ito at maligtas po sila. Ito po ang hiling namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Magandang gabi po. Pagpalain po kayo ni Lord. Salamat po sa inyong pakikinig. Ang nakikinig na salita ng Diyos ay sa Diyos. At yung mga ayaw makinig ay hindi sa Diyos. So, magandang gabi po. To God be the glory. Amen. Amen. Salamat po. At naulan. Anong oras na? May isang round pa ako sa palengke. Bye-bye. Glory to God. Proclaim the goodness habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng Diyos. Punta muna ako sa palengke.